Narito na ang Veritas Editorial, ang paninindigan ng Veritas 846. Sa mga napapanahong usapin sa bansa, pakinggan si Reverend Father Anton C.T. Pascual, Pangulo ng Veritas 846, ang radyo ng simbahan. Veritas Editorial. Kapanalig, hindi lamang bumabagal ang paglago ng ekonomiya ng Pilipinas sa unang quarter ng taong 2024. Sinabayan pa ito ng job losses o mataas na bilang ng mga Pilipinong nawalan po ng hanapbuhay, nawalan ng trabaho. Sa data ng National Economic Development Authority o NEDA, bumagal ang economic growth ng bansa mula 8.1% noong unang quarter ng taong 2022, naging 6.4% sa first quarter ng taong 2023, at sa taong ito pa'y bumaba pa sa 5.7% sa unang quarter. Ang pagbagal ay pinatunayan ng quarter-on-quarter ng gross domestic product growth na 3.1% sa ikatlong quarter ng taong 2023. Naging 1.8% sa fourth quarter at naging 1.3% sa unang quarter ng taong ito, 2024. Sa pag-aaral ng Ibon Foundation, ang mabagal na paglago ng ekonomiya ay sinabayan ng job losses o pagbaba ng bilang ng mga trabaho na naitala sa 1.3 milyon. Mula sa 49.3 milyon na employed noong 2023, ay bumaba ito sa 48 milyon sa unang quarter ng 2024. Ayon pa sa Ibon Foundation, ang mabagal na economic growth at mahinang job creations ay sanhi ng mahina at hindi akmang economic foundations ng Pilipinas. Sa datos na nakalap ng Ibon Foundation, naitala ng manufacturing sector ngayong 2024 ang pinakamaliit na share sa GDP sa nakalipas na 75 years. Anong say mo dyan, kapanalig? Sa kasaysayan ng Pilipinas, ang agriculture, forestry at fishing sector ang may pinakamaliit na ambag sa GDP na 0.4% sa unang quarter ng taong 2024 mula sa 2.2% noong 2023. Abay, tayo pa'y sumusulong na paurong. Tinukoy ng Ibon Foundation ang matagal na economic growth sa mahinang domestic demand dahil nabawasan ang paggastos ng mga pamilyang Pilipino dahil sa mahabang income at mataas na presyo ng mga bilihin at mga serbisyo. Obvious ba? Kaya kapanalig, nakakahinga ka pa ba? Dahil sa mababang income, nahihirapan ang mga pamilyang Pilipino na tugunan ng mataas na daily cost of living. Sinabi ng Ibon Foundation na simula April 2024, ang average minimum wage nationwide ay 441 pesos lamang o 36.5% ng 1,208 pesos na average family living wage ng isang manggagawa na mayroong 5 miyembrong pamilya. Dahil kapos ang kinikita ng mga Pilipino, lumalabas sa SWS survey na tumaas sa 14.2% ang mga pamilya at mga Pilipino na dumaranas ng tinatawag na involuntary hunger. Ibig sabihin, hindi nila nais na maging gutom. Nitong March 2024, mula sa 12.4% noong December 2023. Itinuturing naman ng 46% ng mga Pilipino na poor o mahirap ang sarili, habang 33% naman ang nagsabing nasa katamtamang kalagayan sila. Nasaan ang pamahalaan sa kalagayang ito ng ating mga kababayan? Ano ang tugon ng administrasyon ni Pangulong BBM sa katotohanan ito? Kaya kapanalig, ipinapaalala sa atin ang Catholic social teaching Rerum Novarum ni Pope Leo XIII sa mga employer ang responsibilidad na bigyan ng tamang pasahod, patas na working hours ang kanilang mga manggagawa. Hinimog din ang mga estado o pamahalaan na i-regulate ang patas at tamang pasahod at working conditions ng mga manggagawa. Sa liham ni St. Francis Assisi, ipinaunawa ng santo na labor was not for profit, rather it was for the sake of example and to repel idleness. Kaya kapanalig, naway ipagdasal po natin ang pamahalaan na bigyan ng diin ang kalagayan ng mga manggagawa, ang kanilang mga pasahod, naway ito po ay maging sapat
upang bumuhay ng isang pamilya na may dignidad. Sumayin niyo ang katotohanan. Inyong napakinggan ang Veritas Editorial. Ugaliing pakinggan ng Veritas Editorial kasama si Reverend Father Anton C.T. Pascual. Veritas Editorial.